Good morning. Sa ngayon ay darako tayo sa lesson 6 ng Gifts of the Holy Spirit. At yung last na ating na topic ay tungkol sa reasons why every believer should speak in other tongues. At ngayon ay darako tayo doon sa number 8. Number 8, why every believer, or number 8 reason why every believer should speak in other tongues. Number 8 is for spiritual refreshing. For spiritual refreshing. Nabanggit ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 12 1 Corinthians chapter 12 at tinan nyo yung verse 21. And sabi niya 1 Corinthians 12:21, and I mean 14 pala. 1 Corinthians 14:21. Sorry. 1 Corinthians 14:21, sabi niya, in the law it is written, with men of other tongues and other lips I will speak to these people. And yet, for all that, they will not hear me. So, ang verse o ang sinasabi ni Apostle Paul na ito, he was referring to Isaiah chapter 28. Which is titinan natin doon bakit niya na-refer sa scripture na ito. Ano ang kanyang gustong iparating? Sa Isaiah, ito ay sa Old Testament. Isaiah chapter 28 verse 11. Tignan natin verse 11. Isaiah chapter 28 verse 11, sabi niya, for with stammering lips, and another tongue, he will speak to these people, to whom he said, this is the rest with which you may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. So, tinutukoy niya ay prophecies sa Isaiah 28 na mangyayari sa New Testament, which is about speaking in other tongues. At yung speaking in other tongues daw na ito, magbibigay sa kanila ng kapahingahan. Magbibigay sa kanila ng refreshing. Kaya, madalas, ang mga believers ay hindi sila nakakaranas talaga ng kapahingahan, although lumalapit sila sa Lord, and sabi naman ng Lord, come unto me, all you who are weary. Hindi rin sila nakakaranas ng kapayapaan kasi hindi nila alam yung spiritual principle na ito, na para magkaroon tayo ng kapahingahan, magkaroon tayo ng spiritual refreshing, ay kailangan tayong mag-speak in other tongues. So kapag umaayaw tayo sa speaking in other tongues, dahil nga sa kung ano ng mga narinig nating idea about dito, so tinatanggihan na lang natin ito, at ang dulot nito pero sa atin ay kawalan ng spiritual refreshing. So malaking blessing ito kasi pag hindi tayo na-refresh, tulad ng mga gadgets ninyo, yung mga cellphones ninyo, yung mga applications ninyo, pag hindi sila na-refresh, ay magma-malfunction siya. So, ganun din sa ating spiritual life. Nagma-malfunction tayo kasi
hindi tayo nare-refresh. Kailangan tayong ma-refresh. At paano mangyayari yun? Yan, Isaiah 28 na sinabi ni Paul doon sa kanyang sulat sa 1 Corinthians 14, through speaking in other tongues. Malaking blessing yan. Then number 9 reason why every believer should speak in other tongues is speaking in other tongues is to give thanks to God well. Giving thanks to God well. Ibig sabihin yung pagpapasalamat mo sa Kanya, hindi lang basta pagpapasalamat, kundi talagang buong-buong pagpapasalamat. I mean, yung talagang walang masabi ang Diyos kasi naipagpasalamat mo ng husto ang mga bagay-bagay. Dito sa 1 Corinthians ulit, chapter 14, 1 Corinthians 14, although ang tinutukoy niya dito ay yung maling application ng speaking in other tongues, nabanggit pa rin niya pero yung benefit nito. So ang kukunin natin dito, yung kanyang benefit or the reason. Okay? So 1 Corinthians 14 verse 15. Sabi niya, what is it then? Verse 15 1 Corinthians 14:15. What is it then? I will pray with the Spirit, or I will pray in other tongues, and I will pray with the understanding also. So binabalance niya, nagpipray ako in other tongues, then nagpipray din ako sa aking known tongues. Then sabi niya, or known tongue. Now, I will sing with the Spirit, or I will sing in other tongues. I will sing with the understanding also. I will sing also in my known tongue. Else, when thou shalt bless the Spirit, tinan niya, speaking in other tongues ang tinutukoy niya. Sabi niya, bless the Spirit. When you speak in other tongues, you are blessing with the Spirit. You are blessing God with your spirit. How shall he that occupies the room of the unlearned say amen at the giving of thanks, seeing he understand not what you are saying? So sabi niya, although mali yung application na tinutukoy niya dito, pero tinukoy niya na kapag ginagawa mo ito pero speaking in other tongues, you are blessing with your spirit. You are blessing the Lord right within your spirit. And then sabi niya, you are giving thanks. And then verse 17, sabi niya, for you verily give thanks well. Medyo malalim. Tingnan natin sa medyo mababaw na translation. Sa New King James, sa mas madaling unawain. New King James. Natin sa 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14 verse 15. Sabi niya, what is the conclusion then? I will pray with the Spirit, and I will also pray with the understanding. I will sing with the Spirit, and I will also sing with the understanding. Otherwise, if you bless with the Spirit, how will he who occupies the place of the uninformed say amen at your giving of thanks, since he does not understand what you say? For you indeed give thanks well, but other is not edified. So, ulitin ko, maling application yung speaking in other tongues dito sa isang service, and yet yung paggawa nila nito is they are giving thanks well to God. Dahil nga when you pray in other tongues, nagpapasalamat ka sa God nang wala kang nalalampasan. So minsan may mga ginagawa ang Lord sa ating buhay na minsan hindi natin ipagpapasalamat at hindi natin na-appreciate at hindi natin alam na siya palang gumagawa ng mga bagay na yun sa atin. Minsan akala natin, sarili nating kakayahan. Minsan akala natin talagang ganun lang, nagkataon lang, dahil lang sa kabaitan ng tao. So may mga bagay na hindi natin ipagpapasalamat sa Diyos. At lalo na yung mga bagay na gagawin pa lang niya. Which is mahirap gawin yun dahil gagawin pa lang niya, pero
magpapasalamat na tayo. Pero kung tayo ay nag-speak in other tongues, kumpleto daw yung pagpapasalamat natin sa Kanya. O di blessing yan. So hindi natin dapat ito iniiwasan, kundi ito ay minamaximize natin sa ating personal devotion sa God, praying in other tongues. The number 10 reason why do we need to speak in other tongues. Number 10, speaking in other tongues is a big step toward being able to fully yield all your members to God. Yung sinabi niyang members dito is the parts of your body. Sabi niya, when you pray in other tongues, is a big step toward being able to fully yield all your members to God. Bakit sinabing ganyan na reason why do we need to speak in other tongues? At ito yung isang reason. Titingnan natin sa James chapter 3, verse 8, para malaman natin kung anong tinutukoy nito. James chapter 3, verse 8. James 3:8, ito ang sabi niya. But no man can tame the tongue. No man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. So, tanayin dito, no? Totoo nga naman, walang sino mang taong makakatimpi sa kanyang dila, maging sa ating sarili, kahit pilit mong nagtitimpi, maya-maya na nadudulas ka, or nangako kang hindi mo sasabihin sa iba pero maya-maya alam na ng iba. Kahit gaano mo pigilan ay nahihirapan ka na timpihin ang iyong dila. May mga times na nangako ka sa sarili mo hindi ka na magsasabi ng ganitong salita pero bigla-bigla lamang siyang lumalabas. Nangako ka na hindi ka na magchichismis pero sadyang hindi mo kayang pigilan yung dila mo. Alam niyo, sa pamagitan ng pag-speak in other tongues, malaking hakbang daw ito para lahat ng buong parte ng ating katawan, kasama ang dila, ay maipapasakop natin sa banal na espiritu. Dahil ang tao hindi niya kayang pigilin ang kanyang dila, pero ang banal na espiritu, kaya niya. Kaya kung tayo nag-speak in other tongues, ipinapasakop natin ang ating dila sa Panginoon kasi sa totoo lang, hindi naman talaga galing sa atin yung salita na yun. Although tayo ang nagsasalita, pero galing sa Kanya yun. At dahil natututunan nating ipasakop ang ating dila sa Kanya, then matututunan din nating ipapasakop sa Kanya ang ating buong katawan. Kaya ang mga believer na hindi nila ginagawa ito, sila yung mga nag-struggle sa craving ng kanilang flesh. Mahirap mag-diet pag hindi ginagawa ito ng mga believer. Although may mga nagtatagumpay, pero hindi nila napapanatili yon. Ang na-picture lang sa kanila ay yung time na nagtagumpay sila, pero nung bumalik na sila, hindi na nila pinipicture yon. So nag-diet sila, nag-improve ang kanilang katawan, and then pinicture, pinost sa Facebook, akala natin ganun sila hanggang ngayon. Pero hindi pala. Kasi ang tao, hindi niya kayang pigilin ang kanyang sariling fleshly desires. Ang Holy Spirit lang ang may kakayahan nun. That through speaking in other tongues, nakakahakbang tayo para ipasakop lahat ang ating laman sa Panginoon. Yan ay 10 reasons why every believer should speak in other tongues. At kung hindi nyo na nagiging practice ang speaking in other tongues, ang aking advice sa inyo ay balik-balikan nyo na panoorin at pakinggan at pag-aralan ulit yung lesson na ito, lesson 5 and lesson 6. So, pwede yung isulat ito. There is more to being filled with the Holy Spirit than speaking in tongues. But speaking in tongues are
an integral and an important part of receiving the Holy Spirit, since they are the initial evidence of the infilling of the Holy Spirit. So, ulitin ko, there is more to being filled with the Holy Spirit than speaking in other tongues. But speaking in other tongues are an integral and an important part of receiving the Holy Spirit, since they are the initial evidence of the infilling of the Holy Spirit. At makikita niyo ulit sa Acts chapter 2 verse 4. There is more to being filled with the Holy Spirit than speaking in tongues, but tongues are an integral and an important part of receiving the Holy Spirit, since they are the initial evidence of the infilling of the Holy Spirit. Then tuloy po ninyong isulat. Also, speaking in other tongues is an integral part of the believer's devotional prayer life. Also, speaking in other tongues is an integral part of the believer's devotional prayer life. So it will enrich your spiritual life, your devotion with God. So, sa akin mismo, personal experience ay hindi ko nakakaligtaan mag-pray in other tongues dahil nakasanayan ko to commune with God, I should speak in other tongues. So every time na nakikipag-commune ako sa God, nakikipag-fellowship ako sa God, madalas na nagagamit ko ang speaking in other tongues, lalo na sa mga times na hindi mo nararamdaman ang kanyang presensya. So I just start with speaking in other tongues. Sa mga times na hindi ko naunawaan yung aking binabasa sa Biblia, then I should start with speaking in other tongues. O may mga times na parang kulang yung aking na iintindihan pa doon sa kanyang salita na aking binabasa, then I will pray in other tongues. Then may mga times na nag-pray na ako, na-pray ko na lahat yung mga dapat kong ipag-pray pero parang kulang pa, then tatapusin ko by praying in other tongues. Minsan hindi ko namamalayan ay nakatulog na ako. So ganun, ang aking lifestyle when it comes to praying in other tongues in relation to my personal devotion sa Panginoon. At napaka-effective dahil meron siyang positive effect sa lahat ng area ng aking buhay. Okay, so ito ang kagandahan sa talagang tunay na believer. Meron siyang supernatural means na magagamit para ma-overcome yung mga dapat i-overcome sa buhay. Okay. So, may mga nagtatanong, bakit ang mga iba ay sabi nila lumipas na raw ang tongues? Lumipas na raw ang speaking in other tongues. At ang kanilang ginagamit na ang argument nilang ito, ang ginagamit nilang evidence is in 1 Corinthians 13. Titingnan natin kung bakit sila nag-conclude na ang speaking in other tongues daw ay lumipas na. Wala na raw sa ating kapanahunan ngayon. Hindi na raw pwede sa ating kapanahunan ngayon. Nung wala na raw yung mga apostles, wala na rin daw ang speaking in other tongues. But sila nag-conclude ng ganon. Tingnan natin yung kanilang argument. 1 Corinthians chapter 13. Tingnan natin yung verse 8. Sabi niya, love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Verse 9, for we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect has come,
then that which is in part will be done away. Ito na natin yung verse 11. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now, we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known. So, ang kanyang tinutukoy, babasahin ko itong excerpt sa sulat ni Kenneth Hagin. Ito ang sabi niya. These people use verse 10. Okay, verse 10, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So these people use verse 10 to try to prove that tongues have ceased, because they say the Bible is that which is perfect, which has already come. They say that since we have the Bible in its complete form now, we no longer need that which is in part, which includes supernatural gifts. O kung titingnan mo yung kanilang argument, maganda. Maganda yung argument nila. Of course, sabi ni Kenneth Hagin, kasi tinan mo, bakit sabi ko maganda? Kasi, tinan mo, yung logic nila, wala na raw yung speaking in other tongues kasi ito daw yung tinutukoy ng Bible na, o isa raw ito sa tinutukoy ng Bible na we know in part. Yung perfect daw, dumating na, which is the Bible daw. The Bible is perfect. Totoo nga naman na ang Bible is perfect. Pero, kaya dahil dito, dahil sa Bible is perfect, hindi natin kailangan yung in part, sabi niya, which is speaking in other tongues. And then yung isa pa, sabi nila, love never fails, prophecies, then tongues shall cease. Sabi niya, nag-cease na daw yung speaking in other tongues kasi the love of God was already shed abroad sa ating puso. Tindi rin sila mag-isip, no? Pero kulang yung logic nila. Kasi, paano tayo nakakatiyak na Bible ang tinutukoy? Wala naman siyang plain na sinabi na the Bible has already come. Or the complete revelation of God's Word has already come. Wala naman siyang tinapik na gano'n. At saka tinan nyo, kung sinasabi lang na tongues they shall cease, dahil sa phrase na ito na tongues they shall cease, dahil sa phrase na ito, nag-conclude nila na nag-cease na ang speaking in other tongues. So kung ang logic na ito ay ginamit nila na naging reason nila, naging argument nila na wala na ang speaking in other tongues, ba't hindi nila isama yung dalawa pa na ginamitan nila ng ganitong logic? Kasi tatlo ang tinutukoy niya dito na magdi-disappear. Basahin natin ulit. 1 Corinthians 13:8. Sabi niya, love never fails, but whither there are prophecies, they will fail. O di dapat isama din nila yon na wala na rin prophecy. Okay, sabihin natin na mayroon silang counter-argument na sabihin nila, kaya nga hindi kami naniniwala sa prophecy. Na yung mga prophecy ngayon ay, inspired by another spirit. Okay? Sabihin natin, totoo yun? Pero di totoo yun. Dahil totoo pa rin ang prophecy ngayon. Whether there are tongues, they will cease. Okay? Kahit ito ay out of context, sabihin natin totoo. O, nag-cease na ang prophecy. Nag-cease na ang tongues. O, ba't hindi nila isama yung susunod? Diyan sabi niya dito, whether there is knowledge, it will vanish away. Kung ginamitan mo ng ganong logic ng isa dito, nag-cease na, dapat isama mo yung dalawa pa, which is prophecy and knowledge. Pero bakit ngayon they are still craving for knowledge? Kung ang knowledge pala nag-vanish na, kung nag-cease na ang knowledge, hindi na tayo kailangan magkaroon na yun ng Bible knowledge.
Hindi na natin kailangan ng Bible school, hindi na natin kailangan ng Sunday school, hindi na natin kailangan ng Bible study. Kasi nag-exist na ang knowledge. Complete na, nandito na sa atin lahat. Pero hindi, kailangan pa rin nating magbasa, kailangan pa rin nating mag-aral, kailangan pa rin nating mag-gain ng biblical knowledge kasi nga, sa pamagitan nito, pag wala ang knowledge, sabi ng Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. At ang Bible mismo nag-encourage sa atin to grow in the knowledge of His grace. So, hindi pwedeng nag-cease na ang knowledge. At yung logic na yon, ang argument na yon, ay pwede rin gamitin, hindi pa rin nag-cease ang prophecy, hindi pa rin nag-cease ang speaking in other tongues, kasi hindi pa nag-cease ang knowledge. Magkakasama lang siya na tinutukoy ni Apostle Paul. Okay, sabi natin, tama yung kanilang argumento na Bible is perfect. Pero our knowledge sa Bible, hindi pa perfect. Kaya hindi pa nag-cease ang knowledge. Marami pa tayong dapat unawain dyan. Diba? So, ito pa sabi ni Kenneth Hagin. Dito sa base sa 1 Corinthians 14:2, sabi niya. Dahil sabi sa 1 Corinthians 14:2, sabi niya, for he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no one understandeth him, howbeit in the Spirit he speaketh mysteries. So nagsasalita daw tayo ng mystery. Ito ang comment ni Kenneth Hagin. Sabi niya, when we get to heaven, there won't be any more mystery or secret. So it won't be necessary to speak with tongues. As long as we are in this side of heaven, we don't need to speak in other tongues because everything is revealed in heaven. Or everything will be revealed in heaven. Especially pag natapos na ang Great White Throne Judgment or even before that. Malalaman mo na ang lahat. Hindi mo na kailangan mag-speak in other tongues doon. Bakit kailangan mo ng secret doon? Kailangan mo ng mystery doon? Bakit kailangan mo i-edify ang sarili mo doon? Doon ka na mismo. Habang nandito tayo, kailangan natin ng edification. Habang nandito tayo, kailangan natin malaman yung mga mystery. Habang nandito tayo, kailangan natin malaman ng mga revelation knowledge. Pag nasa langit tayo, hindi natin kailangan yun. Wala pa tayo sa langit pero. Marami pa tayong dapat malaman dito. Through speaking in other tongues na ipiprepare ang ating spirit to receive the revelation knowledge na kailangan nating malaman dito nang sa ganun magpagtagumpay natin ang sanlibutan at magtagumpay tayo sa mga pinapagawa ng Lord sa atin. Dahil hindi natin kaya in our natural strength and natural ways, hindi natin kayang tuparin ang mga pinapagawa ng Lord sa atin. It takes spiritual strength. At nakukuha natin yon, isa sa mga paraan para makuha natin yon is to pray in other tongues. So, ang iba tanong din nila, are tongues available for all believers? Pwede ba itong matanggap ng lahat ng mga mananampalataya? Of course, dahil ito ang sabi ng Acts chapter 2. Yung Acts chapter 2, nagpapatunay na ang bawat mananampalataya ni Kristo, bawat isa sa atin na nananampalataya kay Kristo, ay qualified or para sa atin ang speaking in other tongues. Acts chapter 2 verse 38. Ito, proof ito na para sa lahat. Acts chapter 2 verse 38. Sabi niya, Then Peter said to them, repent and let
every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon na tumanggap ng kaligtasan, para sa kanila ang gift of the Holy Spirit. At kapag natanggap mo ang gift of the Holy Spirit, the evidence is praying in other tongues. So it is for every believer. So, yung mga nagsasabi naman na hindi para sa lahat ang praying in other tongues, ang kanilang ginagamit naman na proof nila ay sa 1 Corinthians chapter 12. May mga nagsasabi, hindi para sa lahat ang ang praying in other tongues, para sa mga pili lang yan. Para sa iba lang yan, as the Spirit wills, sabi nila. So, ang kanilang gamit ay 1 Corinthians 12. Tingnan natin kung bakit meron silang argumentong ganon na hindi raw para sa lahat ang praying in other tongues. 1 Corinthians chapter 12 verse 30. Sabi niya, do all have gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret? Alam niya, kung sasagutin natin yung tanong ni Apostle Paul, umpisahan natin doon sa verse 29. Are all apostles? Of course, no. Then sabi niya, are all prophets? No. Are all teachers? No. Are all workers of miracles? No. Do all have gifts of healings? No. Do all speak with tongues? Siyempre, no. Do all interpret? Siyempre, no. Bakit no? Kasi mula doon sa are all apostles, ang tinutukoy niya dito are the ministry gifts, not the gifts of the Holy Spirit. Hindi na magkakaiba ang ministry gifts sa gifts of the Spirit. Ano ba yung ministry gifts? Okay, para may background tayo dito, bago natin isa-isahin yan, tingnan natin sa Ephesians chapter 4, para makita natin yung pagkakaiba ng spiritual gifts sa ministerial gifts. Kasi napaghahalo natin magkaiba yon. Iba ang ministry gifts sa spiritual gifts or gifts of the Holy Spirit. Dito sa Ephesians chapter 4, tingnan natin ano yung ministry gifts. The ministry gifts are Ephesians 4:11. Sabi niya, and He Himself gave. So these are gifts, no? Kung babasahin pa natin doon sa verse 10, He descended is also the one who ascended far above all the heavens that He might fill all things. And He Himself gave gifts. Doon sa King James, meron gave gifts. Sabi niya, He gave some to be, meron na siyang tinalakay dito na ministry gifts. Some to be apostles. Some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers. So meron siyang tinalakay na o tinukoy na 5 ministry gifts. So these are a specific office. Office of an apostle, office of a prophet, office of an evangelist, office of a teacher, office of a pastor. So sila yung mga itinalaga ng Diyos sa body of Christ to hold an office. Para sa specific ministry na yon. Hindi ito spiritual gifts. So ngayon, i-relate natin ito sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, start natin sa verse 27. Sabi niya, now you are the body of Christ and members individually, and God has appointed this in the church. Doon sa Ephesians, and God gave. Dito, God appointed. Okay.
Ano yung mga inappoint ng God sa church? Dahil mula dito, verse 28 hanggang dyan sa 20, verse 30, ministry gifts ang tinutukoy niyan. Hindi yan spiritual gifts. So, and God has appointed this in the church. First, apostles. Second, prophets. Then dito may variation. Third, teachers. Dahil doon sa Ephesians, panglima, yung teachers. Ito, pangatlo. After that, miracles, then gifts of healings. Bakit sinabi ang miracles of gifts of healings? Alam niyo kung bakit? Kasi ang New Testament evangelist, yung New Testament type of evangelist, ay regularly nagmamanifest sa kanila ang miracles and gifts of healings. Yung mga sinasabi natin ngayon na evangelist, na walang manifestation of the gift of the working of miracles and the gifts of healings, hindi talaga sila evangelist. Sila yung tinutukoy ng I think Romans chapter 8. Nasaan na yun? Romans chapter 12 verse 8. Hindi sila New Testament evangelists. Sila ay exhorter. They can exhort people to be saved. Pero pag hindi sila nakapag-perform ng miracles and healings, hindi sila evangelist. Pero maraming nagpapakilala ngayon porket nakapag-preach sila ng salvation and then ang daming tao nang lumapit sa Panginoon, then tinatawag na nilang evangelist at sila mismo tinatanggap nila evangelist sila. No, hindi sila evangelist pag walang working of miracles. Ang daming mga sikat na exhorter na nagpapakilalang evangelist. Hindi ako magbabanggit ng pangalan, pero ang daming mga nagpipreach ngayon ng salvation, napupuno ang auditorium, napupuno ang arena ng mga taong unbelievers at pagkatapos mag-preach, ay ang daming tumatanggap. Yung nag-preach na hindi nag-perform ng miracles, ang tawag sa kanya talaga ay exhorter. Hindi siya evangelist. Dahil kung evangelist siya, may performing of miracles and healings. O kung ipipilit nilang evangelist sila without performing miracles and healings, hindi evangelist yun. Ibang lihis. Pwede, ibang lihis. Pero hindi evangelist. Then sabi yan dito, helps. Yung helps na tinutukoy dito, lahat ng mga tinawag ng God, na sila ay magsuserve sa God in the ministry to support the ministers, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Kung sila ay tinawag sa ministry, pero wala sila doon sa 5, but they are called to serve. At ang role nila is supported ministers, ang tawag sa kanila ay nasa ministry of helps sila. And then sabi niya, administrations. Yan ay nasa pastor. Sa King James Version, governments. Yan ay gift na nasa pastor. To govern the church, to administer the church. Then, varieties of tongues. Yan ay kasama sa mga ibang prophet na regularly before they will prophesy, they will speak in other tongues first. Yan ay talagang equip sila sa gifts na yan. Kasama yan sa kanilang ministry gift. Regular yan, nag-ooperate sa kanila. At hindi lahat meron yan. Hindi nga lahat ng propeta meron yan. Kaya kung sinabi yan, do all speak with tongues? Of course, no. Kasi ilang propeta lang naman yung mayroon na regular na nag-ooperate sa kanila yung ganyan. But when it comes to individual tongues, everyone can speak. But when it comes to the ministry of tongues, not everyone can minister like that. Only few prophets ang binigyan ng ganyang kakayahan.
that every time they will minister, gift of tongues mag-ooperate. And then, sila na mismo mag-interpret. At kung na-interpret nila, yan ay prophecy na. Regularly nag-ooperate yan sa mga ibang propeta. So, ministry gift pa rin ang tinutukoy yan dito. Are all apostles? Siyempre, no. Are all prophets? No. Are all teachers? No. Are all workers of miracles? No. Hindi lahat evangelists. Do all have gifts of healings? No. Do all speak with tongues? No. Kasi ilang propeta lang ang binigyan ng kakayahan to pray in other tongues and then interpret, or somebody can interpret. Hindi lahat ng prophets binigyan ng ganyang klaseng ministry. Okay? So malinaw yun na hindi, ang tinutukoy niya dyan ay hindi yung individual natin na pagpipray in other tongues. So hindi tamang argument yung sabihin mo na hindi para sa lahat ng believers ang speaking in other tongues, kasi nagtanong si Apostle Paul, does everyone pray in tongues? Does everyone speak in tongues? Siyempre, no. Kasi ang tinutukoy ni Apostle Paul nung siya nagtanong ay tungkol sa ministry of tongues, hindi gift of tongues. Or sabihin natin, the tongues that will go along with the ministry of a prophet. Not the tongues that every believer should do in order to refresh themselves and to edify themselves. Okay? Move tayo. Okay, dito naman sa 1 Corinthians chapter 14, verse 27 and 28, tinan natin yung operation dito ng speak in other tongues. 1 Corinthians 14, 27, 28. Kasi may application ito sa isang prophet na binigyan ng ganitong kakayahan, or sa isang service na pwedeng mag-manifest sa ordinary believer yung gift na ito. 1 Corinthians 14, 27, sabi niya, if any man speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. So, alimbawa sa isang service, no? So, ang example natin is the small group, kasi ang gifts of the Spirit na the utterance gifts, pag sinabi ng utterance gifts, yung gift of tongues, gift of interpretation of tongues, and then gift of prophecy. Yung three gifts na ito, mas possible na nag-ooperate yan sa small group. At mas madali kasi ang mga nag-attend ay kunti lang, lalo pag equip yung nagpipreside ng Bible study or prayer meeting, ay mas mabilis o mas madaling daluyan ng Espiritu Santo yung ganung group kaysa doon sa maramihan. Ngayon, sa isang prayer meeting, halimbawa may 10 na nag-attend, pag ang Espiritu Santo kumikilos, and then ang isa sa mga nag-attend ng Bible study, bigla siyang burst in other tongues. Halata kung yung kanyang pagpipray in other tongues ay mayroong interpretation or wala. Halata. Lalo kung yung kapatiran na yun ay kabisado mo na siya kung paano siya mag-pray in other tongues. Kasi sa akin na-obserban at based on my own experience, kapag nag-pray in other tongues ang iyong kasakasama lagi, alam mo na kung paano siya mag-pray in other tongues. Pero pag nag-flow ang Holy Spirit sa kanya at ginamit siya as the Spirit wills, sa gift of tongues, yung kanyang magiging praying in other tongues sa time na yon ay in a way na hindi mo karaniwang naririnig sa kanya. I mean, para siyang nag-transform. Halimbawa, yung lagi mong naririnig sa kanya sounds like a German, no? Pero pag siya ay ginamit ng God sa gift of tongues,
then baka biglang magiging Chinese. Sounds like Chinese. Pag ganun na nag-transform yung kanyang speaking in other tongues, then you must consider it, baka may interpretation yon. So allow him or allow her to speak. Pero kung yung karaniwan lang na praying in other tongues niya ang naririnig mo, tapos nilalakas niya at yung mga iba tuloy hindi na makapag-concentrate, sasabihin mo na lang na manahimik siya. Or turuan na lang sila bago pa kayo mag-pray na manahimik na lang sila kung ordinary praying in other tongues na yung gagawin nila. Pero kung mayroong prophet, yung talagang as in propeta, tinawag ng Diyos na propeta, na nandoon, no? Kapag nandoon sila, lalo kung mga propeta na ito ay nami-maintain nila ang kanilang personal devotion sa Lord regularly, ang bilis nilang maka-tap in sa galaw ng banal na Espiritu. And they will speak in other tongues. Gift of tongues talaga yung mag-ooperate. Ang problema, kung 2-3 sila, mayroong temptation na baka mag-showdown sila. Na baka sabihin ng isa, mas maganda na ako na lang mag-pray in other tongues. And sabihin ng isa, mas magaling ako mag-interpret. So mayroong temptation na baka mag-showdown. So dito, nangyari yan sa mga Corinthians. Nagkaroon ng paligsahan. Gusto ng isa, siya na lang mag-interpret. Pero gusto rin ng isa, siya rin. So hindi na maintindihan ng mga attendees yung kung sino talaga ang may tamang interpretation. At hindi na nila, yung mga iba na nag-ooperate sa regular interpretation of tongues na propeta, hindi na niya alam kung anong in-interpret niya kasi nag-speak in tongues yung nandito at mayroong interpretation yun. It sounds like there is an interpretation. Sumasabay yun nandito. So, nalilito yung interpreter tuloy. So, ayusin natin, sabi ni Apostol Pablo. Magbigayan tayo. Pakiramdaman tayo. Okay. Let there be 2 or 3 na lang muna. Kasi ako'y naniniwala, parang ganitong ibig sabihin. Ako'y naniniwala sa 2 o 3 na prophecy or interpretation, ako'y naniniwala na tinugunan na ng Lord o matutugunan na ng Lord sa pamamagitan ng 2 o 3 prophecies yung ating mga needs. Parang ibig niya sabihin, bullseye ka agad. Sa 1, 2, 3 na propesya, bullseye ka agad yung needs ng mga umattend. So para matanggal ang paligsahan, sabi niya, let there be 2 or the most by 3, and that by course, and let 1 interpret. Isa na lang magiging interpreter. Kung talagang sa service mayroong prophet na makapag-interpret, or kung talagang nag-move ang Holy Spirit through the gift of tongues, isa sa mga attendees kahit walang prophet ay gagamitin ng Lord to interpret. Interpretation hindi translation. Kasi may mga operation of gift of tongues na ang haba-haba yung praying in other tongues, but the interpretation ay maikli lang. Kasi hindi naman talaga translation, interpretation. Meron yung kakaunti ang praying in other tongues niya, pero yung kanyang interpretation na haba-haba. So, binabalik pa rin ni Apostle Paul yung yung order sa church when it comes to the operation of the spiritual gifts. Kasi pag hindi nagkaroon ng order, malilito ang mga tao at ang mga tao ay uuwi, imbis na na-meet yung kanilang needs, uuwi sila na ang daming question sa kanilang kaisipan. So, hindi pwedeng mangyari yun sa atin. Okay, so, bago ko iwanan yung lesson na ito, kasi dire-diretsuhin ko na sa susunod na lesson, yung operation ng gifts of the Spirit. Kasi na-start ko na yung operation ng utterance gifts. No? Pero bago yon, may mga importante muna akong hindi pwedeng iwanan, kaya ito muna ang aking i-explain sa natitirang 15 minutes natin. Okay? And then next lesson, diretso tayo sa operation ng gifts of the Spirit. Okay? The fruit of the Spirit
is not the evidence of receiving the Holy Spirit. Ito naman, kanina, tinignan natin yung contrast ng or difference ng ministry gifts sa spiritual gifts. Naging malinaw na sa atin yon. Iba ang ministry gifts, iba ang spiritual gifts. One of the gift of the Holy Spirit is praying in other tongues. Okay? And sa ministry ng prophet, iba sa kanila, nagmamanifest regularly yung ministry of tongues. Pero sa individual, everyone should speak in other tongues. Kasi yung benefits nito ay hindi natin makukuha sa ibang bagay. Ngayon naman, titinan natin yung difference ng fruit of the Spirit sa receiving the gift of the Holy Spirit with an evidence of speaking in other tongues. Okay? May mga tao kasi, or may mga ministers, may mga believers na nagsasabi, bakit si ganito, si ganyan? Hindi pa naman nakikita sa kanya ang fruit of the Spirit. Pero, pag hindi nakita sa kanya ang fruit of the Spirit, di ibig sabihin, hindi siya qualified na matanggap ang gift of the Holy Spirit. Ganyan ang mga sinasabi ng mga ibang believers. Okay? Ano ba yung fruit of the Spirit? Tingnan muna natin. Yung fruit of the Spirit is Galatians chapter 5. Para malaman yung tinutukoy. Alam niyo naman na to. Pero para maiwan sa ating isip habang tinatalakay natin ito. Galatians chapter 5, verse 22. Galatians 5:22. Nandiyan yung fruit of the Spirit. Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So yan ang 9 fruit of the Spirit. Yung gift of the Holy Spirit naman, or receiving the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit, yan yung pagtanggap sa Espiritu, pagkapuspos ng Espiritu Santo na mayroong ebidensya na pagsasalita sa iba't ibang wika. Ngayon, kapag ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu, hindi ibig sabihin automatic din nasa iyo na rin or nag-develop na rin yung bunga ng Espiritu. Hindi. Hindi automatic yon. Tandaan niyo, no? Ang operation ng gifts of the Spirit nangyari sa Book of Acts na instant. And they were all filled with tongues. Or they were all filled with the Spirit. They began to speak in tongues and prophesied. Prophecy is one of the gifts of the Spirit. So, nangyari siya. Napuspos ng banal na Espiritu, and then instant nag-operate ang gift of prophecy. Pero ang fruit of the Spirit, hindi yan instant. Instant na nilagay ng Lord sa ating puso, pero hindi instant ang kanyang development. It takes time. It takes time na mag-mature tayo sa gifts of the, or sa fruit of the Spirit. Kaya nga ganyan ang nangyari sa sa Corinthians Kasi yung mga Corinthians, sabi niya dito sa dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Sabi niya, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Kalahin mo, Corinthians, nag-ooperate sa kanila ang gifts of the Spirit. Pero ang sabi ni Apostle Paul, you are baby Christians, you are carnal Christians. You are compromising to the world, and yet the gifts of
the Spirit nag-ooperate sa inyo. So, ang gifts of the Spirit, yung kanyang operation sa ating buhay, pwedeng maging instant. Pero ang fruit of the Spirit, it takes time. Kasi nga fruit, hindi kayo pwedeng magtanim ngayon tapos bukas mayroon ng bunga. It takes time. Babasahin ko ito, sabi ni Kenneth Hagin, meron pa tayong 10 minutes. Most Bible translators and scholars agree that the word Spirit, doon sa binasa natin sa Galatians chapter 5, the word Spirit, kasi yung Spirit doon is capitalized sa King James Version, is erroneously capitalized in verse 22 and that it should be Spirit, small letter, indicating that it is the fruit of the born-again, recreated human spirit and not the fruit of the Holy Spirit. Sabi niya, therefore, Galatians 5:22 and 23 is talking about the fruit that should be in the life of every believer, not just in the life of Spirit-filled believers. Meron namang mga believers na Spirit-filled sila, pero walang manifestation sa kanila, walang outcome ng fruit of the Spirit. Pero meron namang believers na well-developed yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, etc., etc., mature sila doon, and yet wala silang kalam-alam sa operation ng gifts of the Spirit. May mga ganon. Basta nang isipin natin lagi dito, ang gifts of the Spirit ay anytime as the Spirit wills and pwedeng maging instant, but the gift or the fruit of the Spirit, it takes time. Pag sinabi natin fruit of the Spirit, hindi fruit of the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. I am the vine, you are the branches. Si Jesus Christ, siya yung puno. Tayo yung mga sanga. Normally, pag nakakita kayo ng puno na may bunga, saan nyo makikita ang bunga? Ngayon, may mga ibang puno na may mga ibang prutas na ang kanilang bunga nasa puno. But karamihan, tulad na tinutukoy ng ating Panginoon dito, na grapevine. Saan nakikita yung mga bunga? Sa sanga, di ba? Ang bunga lumalabas sa sanga. Di ba? So, ang bunga lalabas sa atin bilang mga branches. But the Holy Spirit, meron siyang kinalaman dyan. Siyang tumutulong sa atin to make us mature and develop us using the Word of God para ang fruit of the Spirit ay makita yung outcome nito sa ating buhay. But it takes time. Okay? So the fruit of the Spirit, therefore, even though the Corinthians were babes in Christ and didn't have a lot of fruit of the Spirit, evident yet in their lives, they did have gifts of the Spirit operating in their lives. The fruit of the Spirit are for holiness, but the gifts of the Spirit are for power. Napaka-importante yan. The fruit of the Spirit are for holiness, but the gifts of the Holy Spirit are for power. You can be holy without having much power, and you can have power without being so holy. Yet the combination of holiness and power in a Christian's life is best, and that is what God desires for us. Yan ang nice talaga ng Diyos, the combination of the fruit and the gifts of the Spirit. Okay, so nababalansin natin ngayon dahil one-sided ang marami. Ang gusto nila, more operation sa gifts of the Spirit. No? Tatapusin ko sa isang kwento. Meron akong naatinan na church dati na sila ay well-equipped sa operation ng gifts of the Spirit. To the point na naging extreme sila sa maraming bagay. At hindi na operation of the Spirit as He wills. Ramdam mo at makikita mo na as the minister's will na, or as the believer's will. Yung will na ng mga attendees, hindi na will of the Spirit. Kasi sometimes we will force the Holy Spirit to move.
And sometimes sabihin nila, let's just pray another tongues. Pray, 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 so that the Holy Spirit can move. May mga gano'n na, grabe, mag-i-speak in other tongues kami ng napakatagal. In a service, wala kayong naunawaan sa isa't isa. In a service. So, okay lang siguro, dahil kami lang nandoon. Pero, our purpose is to force the Holy Spirit to move. Hindi mo walang maramdaman na, let us just worship the Lord, and then kung nag-move siya, okay. Kung hindi, punta tayo sa Word. Mag-aral na lang tayo ng kanyang salita. Pero pag siya ay nagpakita ng senyales na mag-move siya, then let Him move. Wala kang maramdaman ganon. Walang instruction na ganon. Basta let's just pray in others tongues. At sometimes marinig mo, let us bombard the gates of heaven. May mga ganon pang style. At may mga times na para na kami nanguhuli ng demonyo. Nag-holding hands kami, tapos bigla kami pupunta sa bintana, may itatapon kami ganyan. Para bang hindi makadaan yung demonyo kung hindi nakabukas yung bintana, espiritu yan. Pag pinalayas mo yan, lalayas yan. Sarado man yung kwarto, hindi. Pero doon, hindi lumabas yung demonyo hanggang din na binuksan yung bintana. Ang dami mga weird na nangyayari. No? And then, ibabalik ko sa akin sinasabi, sila ay mahilig sa operation ng gifts of the Spirit. Wala sanang problema pero na-extreme sila dahil ganun na lagi. Kakauntiin tayo sa pag-Bible study, kakauntiin tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pero doon sa pag-force na mag-move ang Holy Spirit, umaabot kami ng hanggang 4 na oras, and then pagkatapos ng meeting, and then ipagmamalaki nila na, grabe, 4 hours na kumilos ang banal na Espiritu. And sa isip ko, naku, hindi lang alam kung gaano ako napagod. And then kung ano-anong mga propesiyang lumabas, may propesiyang masusunog ng bahay ng isang kapatiran. Mayroong propesya na, ano. And then pag titignan mo ang lifestyle ng mga kapatiran na ito, hindi mo makikita sa kanila ang fruit of the Spirit dahil sila mismo nagsisiraan. Sila mismo na umaattend doon, na nagpa-prophecy, na nag-speak in other tongues. Sila na nag-interpret ng tongues doon. Sila na may nag-operate pa sa gifts of healing. Sila mismo. Sila ang nagsisiraan. Backstabbing. Ngayon ang problema sa kanila, nahahalata kasi idadaan sa prophecy minsan. I have a revelation knowledge. Sabihin niya, may revelation knowledge daw siya sa time na yon. At pinapasabi ng Panginoon daw. Pero ang totoo lang, dumating lang sa kanya ang chismis. Grabe, no? So, pwedeng mangyari yon na tayo ay well-equipped sa operation ng gifts of the Spirit and yet walang outcome sa atin yung fruit of the Spirit. Pero ang desire ng Lord sa atin is balance. Mag-excel tayo sa fruit of the Spirit and at the same time nag-excel tayo sa operation ng gifts of the Spirit. Christ-like character and power of the Holy Spirit dapat ang siyang nag-ooperate sa atin. Kasi ang pangit kapag nakikita nila, ginagamit ka ng Lord sa spiritual gifts and then ugali mo, ang pangit. Tapos, ikaw pa una nakakalam ng chismis lagi, ikaw pa nagkakalat ng chismis, ikaw yung napaka-sensitive, napakadali mong magalit, napakadali mong mainis, tampurerot ka, pero ginagamit ka ng Lord, anointed ka. Minsan hindi nakapanipaniwala tuloy yung ating yung paggamit ng Lord sa atin dahil wala yung fruit of the Spirit. Kaya kahit totoo yung pinaprophecy natin, hindi nakapanipaniwala kasi nadala na sila Na hindi lang revelation knowledge from the Lord ang iyong nakukuha. Ang dami yung revelation. Ang mga taong ito, siguro, baka sila ay mag-excel pag mayroon silang talk show sa television.
So, balansehin natin. At sa ngayon ay dito muna tayo magtatapos. And the next lesson natin ay pupunta tayo sa operation ulit ng gifts of the Spirit. Pero huwag niyong kalilimutan, isabay ninyo ang pag-mature, pag-grow ng fruit of the Spirit. Okay? You're blessed.